Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit matapos ang 6 na linggo na pagpapakita ni Jesus hindi lang sa kanyang mga alagad kundi sa iba pang mga tao upang maghatid ng mga huling mensahe o mga habilin na kanya pong sinikap na maiparating doon sa mga tao. At ngayon nga, na ika-7 linggo ay ang kanyang pag-akyat sa langit. Natapos din. Kala natin, lagi pong bawat yugto ng buhay ay mayroong katapusan at mayroong pagsisimula. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay pansamantala lang dahil ang kanyang pangako ay siya'y muling babalik. Ang ating pananampalataya nakasentro sa pagkamatay ni Kristo, muling pagkabuhay at kanyang muling pagbabalik. Sa ngayon, si Jesus ay namaalam na ng tuluyan, umakyat na sa langit. Pero bago yan, ay kanya pong tinagubilinan ang kanyang mga alagad na humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Sino po ba dito yung naka-experience na mawalan o minsan yung may umaalis kasi, no? Talagang may aalis. Sa paraan na po pwedeng nag-abroad o kaya naman talagang sumakabilang buhay na. Alin ba mas gusto nyo? Sumakabilang buhay o sumakabilang bahay? Alin ang mas gusto niyo? Sumakabilang buhay. Sumakabilang buhay. Pero di ba, yung laging ang punto, no, yung kapag may umaalis, nalulungkot tayo. Minsan nga, yung mga drama nga natin, di ba, no, kapag inililibing na yung mahal natin sa buhay, umiiyak pa tayo ng todo. Minsan sinasabi nila, isama mo na ako, sama mo na ako. Di ba, may mga ganun, no, na mga eksena kasi ayaw nilang i-let go. Ayaw nilang paalisin. Ayaw nilang umalis yung taong yon kasi mahal nila. Pero marami din yung mga nag-a-abroad na kailangan nilang umalis. Kasi ang kaniyang pag-alis ay para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay.
Pwede naman sana na sama-sama na lang sila Jesus doon. Yung mga alagad, okay na, masaya naman sila, tahimik na. Pero hindi nga pwede dahil kailangan umalis ni Jesus at ang kanyang pag-alis ay para sa ikabubuti natin. Ano bang tinitingnan niyo saan? Hinahanap yung testamento. Nakukuha niyo po ba? Di ba? Yung matapos tayong magdrama, ano na ang nangyari? Sige nga, balikan nga muna natin. Ano ba, sa inyo po, I'm sure, marami kasi dito may edad na, no? At marami sa atin nawalan na ng magulang. Either yung tatay, nanay, o kaya parehong magulang. Kamusta na yung mga ini-emote-emote nyo noon na nung umalis sila, nung mawala sila, yung mga habilin nila. Di ba, kadalasan ang habilin nila, magmahalan kayo, magtulungan kayo, magpatawaran kayo. Ano na nangyari? Wala, pagkalibing, away-away na. Away-away na sa kapiranggot na lupang iniwan. Naghiwa-hiwalay na dahil sa mga mana. Ano na nangyari? Kasi malinaw dito, no, na nang umalis si Jesus, pero pangako niya, babalik siya, pero yung bili niya, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita. Yung misyon, yung gawain ni Jesus, ipinasa sa kanyang mga alagad na magpahayag ng mabuting balita. At yung mabuting balitang yan, nakarating sa atin magpasa hanggang ngayon. O ngayon, kamusta ang ating misyon? Baka napuputol. Kasi tumitigil tayo. Napuputol kasi ayaw natin magpahayag. Napuputol kasi iba yung ipinapahayag natin. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipinasa naman ng mga alagad sa mga kanila pang mga napuntahan, mabuting balita. Good news. Sabihin niyo nga po, good news. Hindi fake news. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang fake. Minsan madali sa atin mag-share, madali sa atin magpasa kapag ito ay kasinungalingan. Pero kapag mabuting balita, katamad-tamad ninyong mag-aksaya ng mga data nyo, only naman ang data ninyo, free data naman kayo, pero hindi ninyo ma-share-share. Kahit nga itong misa natin dito sa Peña, Francia, ayaw ninyong i-share. Yung mga misa kada araw, yung mga naka-live, ayaw ninyong i-share. Pero kapag yung mga usaka-usaka, ayan, share na share. Hindi naman masama yun. No? Pero tinitingnan lang natin yung ating pagkilos kasi baka napuputol sa atin yung pagpapahayag ng mabuting balita na hindi dapat. Bili nito ni Jesus sa kanyang mga alagad. So ngayon, tayo ba ay alagad ni Jesus? Kasi kailangan linawin muna natin, alagad ba tayo ni Jesus o alagad tayo ni Kulapu? Sino ba si Kulapu? Naalala ko lang po. Naririnig ko lang dati yan. No? Alagad ni Kulapu. Kasi tandaan niyo po, nakadepende ang ating pong pag-akyat sa langit sa kung ano ang ginagawa natin dito at yung mga hindi nating ginagawa dito sa mundong ito. Unang-una na dyan ay ang maging mabuting balita sa mga taong ating nakakasalamuha. Kapag tiningnan ko ba ang social o
o media account ninyo, ano ang bubungad dyan? Uy. Ano ang bubungad dyan? Di ba, pag binuksan mo yung profile, may bubungad talaga. Ano ang bubungad dyan? Shopee? Lazada? O mga video-video? Pero, ano tayo, no? Alagad tayo ni Jesus. Nagnonobena tayo sa Peña Francia. Kaya ngayon, no, nasa 3 araw tayo. Isa sa mga naging tapat, no, sa pagpapahayag ng mabuting balita, walang iba kundi ang mahal na Birhen ng Peña Francia na tinatawag nating ina. Ang mission niya, una, nang tanggapin niya ang salita at ito'y sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. At nang lumabas ito, kanyang inaruga. At nang lumaki, tinulungan niya na makilala din siya ng iba pang mga tao. Minsan niyang sinabi, pakinggan ninyo, gawin ninyo kung ano ang sasabihin ng aking anak. Hindi tayo pwedeng magkarakol lang ng magkarakol. Ang gusto ng mahal na ina, makarating tayo sa langit. Hindi lahat na nagkakarakol napupunta sa langit. Yung iba napupunta sa ospital pagkatapos. Diba? Ina. Mahal na ina. At ikakatuwa ng mahal na ina na tayo po ay sama-sama sa ating pagdarasal, sama-sama sa ating paglalakbay, patungo doon sa tahanan ng kanyang anak, doon sa langit. Gusto niyo bang pumunta ng langit? Pumalakpak nga yung gustong pumunta ng langit? Kailan niyo gusto? Hindi pa. Ayaw. Mainit na dito. Diba? Ayaw nyo. Bakit ba ayaw natin pumunta sa langit? Sige nga, sagutin nyo nga ako. May susunod bang misa? Wala na. Sige nga, bakit ayaw nyo pang pumunta sa langit? Hindi na nga kayo makalakad, puro na nga kayo rayuma. Bakit ayaw nyo pang pumunta sa langit? Inihintay nyo pa yung ayuda? Tuwing kailan ba? Di ba ngayon yon? Ngayon ang bigayan, di ba? O di bukas, pwede na. Hindi pa sa St. Peter. Pero kadalasan po, sinasabi, no, ang dinadahilan natin, hindi pa tayo tapos sa mission natin. May mission pa po ako. Di ba, no? May mission pa po ako. O kailan mo nga sisimulan yung mission na yan? Ubus ng ngipin mo, wala ka pa sa mission. Kaya iba, alam nyo, kapag umaalis, di ba, no? Kapag umaalis, naintindihan ba yung pag umaalis? Pag namamatay? Di ba, no? Kapag mabigat sa kalooban niya, ang pangit tingnan nung kabaong. Di ba, no? Kasumangot. Kasi nakipaglaban pa eh. Kasi umayaw pa. Pero kung maluwag sa kalooban, di ba, maaliwalas. Kasi alam niya, natapos niya, alam niya kahit papano, sinikap niya na magampanan niya at magawa niya ang kanyang misyon. Kayang-kaya naman yan eh. May tulong na ibinigay ang ating Panginoong Jesus. Lalong-lalo na ang tulong ng kanyang ina. Kaya nga iniwan sa atin din. Ang mahal na ina, na laging magpapaalala, hindi ka mag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, kaya huwag tayong matakot gampanan ang ating mga misyon. May katuwang tayo, may katulong tayo, may kasama tayo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may kasama ka. Habang nandito, alam nyo, habang nandito,
gawin natin ang ating misyon ng may kagalakan, ng masaya. Mahirap naman yung ayaw mo pang pumunta sa langit, pero nandito ka, lagi ka naman nakasimangot. Lagi ka naman nakabugnot, lagi naman mainit ang ulo mo. Sinabi ba na Jesus, sumayo kayo, ikalat ninyo ang init ng ulo ninyo? Hindi naman, di ba? Hirap na hirap kami sa buhay, mahirap lang kami. Bakit ang mahal na Birheng Maria? Mayaman ba yan? Hindi naman, pero masaya. Kaya nga nagsisisigaw, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon. Kasi kung magsisimangot ka lang din naman, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, na binibigyan tayo ng pagkakataon, paggising pa lang ng umaga, nakasambakol na ang mukha mo. Anong mabuti dyan? Lalo na yung mga nanay, magma-Mother's Day na, bukas, Mother's Day. Feel na feel nyo na naman. Bibigyan kayo ng bulan. Bibigyan kayo ng... Pero pag-isip pa lang ng umaga, alam nyo, bawasan nyo naman yung bunganga. Bawasan nyo naman, no? Paano kayo babatiin ng mga anak ninyo kung nabubunganga naman kayo? Dapat good news. Smile. Dalasan nyo ang smile. Kasi mahirap ang magpapangiti sa inyo, therapy. Hindi na therapy na. Mahirap naman, no? Diba? Huwag idepende sa therapy ang kaligayahan. Kasi kung tutusin, mga nanay, katulad ng mahal na Birhen, ang dulot nyo po, kaligayahan. Joy, tuwa. Sa inyong manggagaling. Kayo yung source of happiness sa pamilya. Kaya nga sa loob ng pamilya, kayo mga nanay, kayo, yan pa lang, dyan nyo ipahayag ang mabuting balita. Yan, di ba? Ang mahal na Birhen, kanino nagsimula? Sa kanyang asawa, si Jose, at sa kanyang anak na si Jesus. Kalaunan, katuwang na siya ni Jesus sa pagdadala, sa paghahatid ng mabuting balita. Kalmahan nyo lang, Kalmahan lang. Hindi naman po nagdidemand ang Diyos sa Jesus, no? Sa atin ng labis-labis. At higit pa sa inaakala nating magagawa natin. Kasi kung yung mga alagad binigyan ng kakayahan, na yung mga alagad na ito, feeling nila, hindi nila magagawa. Kasi nga, ang gawain ito ay gawain din ng Diyos. Kakayanin natin. Kakayanin po ninyo. Mga nanay, kakayanin ninyo na maakay ang inyong buong pamilya patungo sa langit. Di ba? Isang kagalakan sa nanay yung hindi lang basta naging successful yung kanilang mga anak, kundi yung isang araw, yung kanilang mga anak o yung anak ninyo ay makikita ninyong makakapasok sa langit. Kasi marami ding doktor sa impyerno. Maraming abogado sa impyerno. Maraming professional sa impyerno. Tiyakin ninyo, mga nanay. Katulad ng mahal na Birhen, tinitiyak niya at titiyakin niyang sa abot ng kanyang makakaya na sa langit tayo makarating. Amen? Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang mga pangyarihan sa lahat,